May nilulutong panukala ang mga mambabatas sa Amerika na naglalayong ibalik ang call center operation sa kanilang bansa. Katapusan na ba ito ng call center industry sa Pilipinas? Alamin sa agenda report ni Paulo Barcelon. Posibleng malumpo ang call center industry ng Pilipinas kapag naging ganap na batas ang Keep Call Centers in America o KCCIA Bill na kasalukuyang tinatalakay sa Estados Unidos. Dinidiscourage ng panukala ang paglipat ng US companies ng kanilang call center operations sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga multa, hindi pagbigay ng federal grant at pagsama sa tinatawag na shame list. Kabilang din sa panukala ang paglilikha ng Do Not Reward List, isang database ng mga kumpanyang naglipat ng trabaho sa ibang bansa na babawalang makakuha ng bagong government contract sa loob ng 5 taon. Ang mga customer naman kailangang sabihan kung ang kausap nila ay nasa labas ng Amerika at bigyan ng option na makipag-usap sa isang domestic agent. Ayon sa IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP, binubusisi nila ngayon ang mga posibleng epekto ng panukalang batas sa industriya. Giit ng organisasyon na patuloy silang magbibigay ng gabay at impormasyon para makapag-adjust ang mga local companies sa nagbabagong global regulations. Ang panukalang batas ay nasa US Senate Committee on Commerce, Science and Transportation pa lamang. Ngunit kung maipapasa, maaring mahatak pababa ang $37 billion BPO sector ng Pilipinas na sumusuporta sa mahigit 2 milyong manggagawa. Nasa Pilipinas ang 10 to 15% ng kabuuang BPO market sa buong mundo at mura ang pinasasahod sa mga BPO workers sa bansa kung ikukumpara sa ibang markets gaya ng India at Malaysia. Naglilikha ito ng trabaho hindi lang sa Metro Manila kundi pati sa ibang urban areas gaya ng Cebu, Clark, Davao, Bacolod at Iloilo. Babala ng mga ekonomista, kung maipatutupad ang batas, posibleng magbawas ng operasyon ng ilang kumpanya o di kaya'y magtaas ng gastos para lamang sumunod sa mga bagong patakaran, bagay na maaari umanong makaapekto sa ekonomiya ng bansa. Inaasahan namang tatalakayin ng IBPAP ang impact ng nasabing panukala sa isang pulong balitaan sa October 13. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.